Kitang-kita rin kung paano nailabas at na-rescue ang mga sakay ng lahat ng sasakyan sa loob lamang ng ilang minuto. Ang driver ng Fortuner, matapos makawala sa kanyang seatbelt, ay humiga na lamang sa kalsada dahil sa matinding pagkahilo. Ayon sa pamunuan ng SLEX, himalang walang namatay sa tindi ng aksidenteng ito. Ang mga gantong klaseng aksidente ang isa sa mga naging basehan ngayon ng pamunuan ng SLEX upang magpatupad ng speed limit sa expressway simula July 1. 100 km per hour na lamang ang pinakamabilis at 60 km per hour naman ang mabagal. Sa ganitong paraan sa tingin nila, may iwasan ng ganito kalalang aksidente na siguradong ikapapahamak ng mga motorista. We want to make sure that everybody arrives to their destination safely. Gagamit sila ng mga speed radar gun at para sa mga mahuhuli, meron siyang video and pictures right away along with the plate number of the vehicle. So habang tinatrack namin yung sasakyan at ina-identify yung speed, na-video niya at napipicture yung vehicle at the same time to ensure na accurate yung speed na kinukuha namin. Sabi pa ng SLEX, sa unang linggo ng Hulyo magsisilbing grace period ng bagong patakarang ito bago nila tuluyang ipatupad ng maigpit ang speed limit sa SLEX. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Baha sa North Dakota sa Amerika unti-unti nang humuhupa. Matapos sumubog sa baha ng ilang araw, bahagya nang bumababa ang tubig sa umapaw na ilog. Sa kabila nito, hindi pa rin daw ligtas na bumalik sa kanilang mga bahay ang mga residente. Ayon sa mga otoridad, maaari pa rin daw tumaas ang tubig bunsod ng patuloy na pag-ulan at pagkatunaw ng snow. Wala pa namang napaulat na nasawi sa baha. Bagong high-speed train isinapubliko na sa China. Binansagang Harmony, may bilis itong 300 kilometers per hour. Sa sobrang bilis, ang karaniwang 10 oras na biyahe mula Beijing hanggang Shanghai, nakukuha lang po ng high-speed train na ito sa loob lang ng 5 oras. Yun nga lang may kamahalan ang pamasahe nito. Ang isang ticket para sa business class, nagkakahalaga ng $270 o mahigit 11,000 pesos. Oras na para sa showbiz balita. Atin na ating morning kachika si Luwan D. Luwan. Thanks, Igan. Una sa aking listahan ng chika si Lady Gaga. Bumisita sa Japan ng pop superstar para sa Video Music Aid Show. Layo niya makalikom ng pondo para sa mga nasalanta ng lindol at tsunami sa Japan. Pinalakas din niya ang loob ng kanyang fans at sinabing huwag susuko sa gitna ng mga pagsubok. Hinimok din ng pop star ang mga turista na bumisita sa Japan bilang suporta sa unti-unting pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Jacket na isinuot ni Michael Jackson sa kanyang Thriller music video noong 1983 na isubasta sa halagang $1.8 million. Katumbas po yan ng mahigit 77 million pesos. Nabili ng isang gold trader mula Texas ang jacket ni MJ sa isang auction sa Beverly Hills. I-display raw niya ang damit sa charity events at sa iba't ibang panig ng mundo para makalikom ng pondo na ilalaan naman sa mga children's hospital. Pirmado pa mismo ng King of Pop ang naturang black and red calf jacket. Prince William at asawang si Catherine, Duchess of Cambridge, na ispatan sa isang event sa London. Magkasama po silang nanood ng Wimbledon Tennis Tournament, ang itinuturing na pinakamatanda or pinaka-prestigious na tennis competition sa buong mundo. Dumalo ang royal couple sa event para naman po suportahan ng tennis player ng Britain na si Andy Murphy na lumaban sa pambato ng France para sa pwesto sa quarterfinals. Panimula pa lang yan ang ating morning showbiz stories, kaya huwag bibitiw. Igan? Salamat, Luwan. Makibalitan tayo sa lagay ng trapiko. Darito po sila, Banyuver. Love. Maraming salamat, Igan. Mga kapuso, ito na po ang ating daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin po muna natin ang aking kinaroroonan dito po sa may Taft Avenue. Makikita niyo po sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy pa rin naman ho ang mga sasakyan. Kayo man ho ay patungo ng Baclaran area o kung kayo man ho ay patungo ng Quiapo, wala ho kayong poproblemahin. Via GMA Traffic System naman, makikita ho natin ang EDSA Balintawak sa kanang bahagi na sa itaas ng inyong telebisyon ay makikita nyo po yung pagbigat na ng daloy ng trapiko ng kanang bahaging lane
Yan ho ay patungo ng Makati area. At yung patungo naman po ng Monumento, tuloy-tuloy pa rin at napakaluwag. Ang intersection naman po ng McKinley Road at 26th Street, makikita rin ho natin ngayon ang tuloy-tuloy pa naman hong daloy ng trapiko. Yung kaliwa ho ay patungo ng Bikutan at ang kanan ay patungo ng C5. Sa may EDSA Kamuning, ayan, namumutaktin na naman po, punong-puno na naman po ang kanang bahaging lane. Yan naman ho ay patungo ng Makati area hanggang EDSA Cubao na po, yung kabigatan na yan. At yung kaliwa naman patungo ng Norte at Monumento ay walang problema. Ayan, may kunin ho tayo ngayong araw. Mga plaka nagtatapos ho sa numbers 3 and 4. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadana at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin panag-isang Reyna ng Kalsada, Lava Duver, Smalaman dyan, and Navra Fine. Balik sa'yo, Iga. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, isang Marine Corporal patay matapos umemplang ang kanyang motorsiklo na naman na mailalim sa truck sa Pasig. At penguin na napadpad sa New Zealand sumailalim sa endoscopy. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ang palaya. Ang palaya. Yes.